Labag man sa kalooban ni Imelda ang dumalo sa kaarawan ng kaibigan, ay napilitan siyang dumalo dahil sa pabor na hiningi niya sa kaibigan na si Maribeth. Gaganapin ang kaarawan nito sa isang sikat na resort dito sa Batangas. Walang oras din ang naging biyahe niya patungo sa resort na ito. Dala lamang ang lakas ng loob at tapang. Hindi siya nagawang isabay ni Maribeth dahil puno na daw ang sasakyan nito. Kitang-kita ni Imelda na pinaglalaroan siya ng kaibigan. Ngunit dahil kailangan nito ng tulong ng babae, mas pinili niya ang tumahimik. Pawis na pawis siya nang marating ang resort. Kamuntikan pa siyang di papasukin dahil hindi niya mahanap ang invitation card. Gustong mamangha ni Imelda sa ganda ng paligid lalo na ang asul na dagat. Ngunit pumasok sa isip niya ang ina na may sakit. Kailangan niya ng malaking halaga ng pera upang mabayaran ni Imelda ang ilang buwan ng bills nito. Sa hindi kalayuan, nakita niya agad si Maribeth habang kausap ang mga kaibigan niya. Huminga muna siya ng malalim bago ipinaskil ang peking ngiti na pinagpraktisan niya ng matagal na panahon. Maribeth! Banggit ni Imelda sa pangalan ng kaibigan. Imelda! Ang akala ko hindi ka na makakarating. Halika dito. Umupo ka muna dyan. Waiter! Utos nito sa kanya na malugod niyang sinunod. 1 cold glass of water, please. Ani ng kaibigan. Bakit ka pa pumunta? Look at yourself. Mukha kang pulubi na kailangan pang bihisan para magmukhang tao. Ani ng isa sa kaibigan ni Maribeth sa nakayukong si Imelda. Napayuko si Imelda dahil sa kahihiyang nararamdaman, dahil sa panlalait sa kanya ng mga ito. Mas lalo siyang nasakta nang sumabay ng halakhak ang kaibigang si Maribeth. Don't say that, Luna. Ang ganda kaya ni Imelda. At isa pa, simple lang talaga siya at hindi mahilig sa magagandang damit. Kunwaring pagtatanggol pa nito kay Imelda. Huwag mo nga siyang ipagtanggol, kaya panay ang lapit sa'yo sa tuwing may kailangan. Totoo naman talaga na mukha siyang basura sa itsura niya. Isa pa, sinong bobo ang tutungo dito kahit alam ng ayaw sa kanya? Tagos sa butong sabi ng isa pang kaibigan ni Maribeth na si Sasa. Mas lalong nanliit si Imelda sa mga sinabi ng mga ito tungkol sa kanya. Pero wala siyang magawa dahil wala siyang ibang malapitan bukod kay Maribeth. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo at isang cashier lamang siya sa isang grocery store. Sasapat lamang ang kinikita niya para sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi niya magawang bayaran ng hospital bill ng ina niya dahil sobrang laki na nito. Kung hindi pa siya gagawa ng paraan ngayon, baka hindi nagamutin pa ang kaniyang ina. That's too much, Sasa. Kaibigan ko pa rin si Imelda. Isa pa akong nagpapunta sa kanya dito. Sagot ng kaibigan niya. Kahit papaano, nakawala iyon ng sakit na nararamdaman niya. Di magsama kayo. Bakit hindi mo pa kasi aminin na pinaglalaroan mo lang siya dahil nakakaawa siya? Look at yourself. Naging sugar mommy ka na ng basurang to. God, Maribeth, wake up. You are just wasting your money on this kind of person na mapagsamantala. Galit na sigaw ni Sasa kay Maribeth. Naniga si Imelda sa kinaupuan dahil sa naging reaksyon ng babae. Naikuyom niya ang kamao lalo na nang buhusan pa siya nito ng tubig sa ulo. Ang inumin na inutos ni Maribeth sa waiter na dapat ay kanyang iinumin, heto siya at pinanligo sa kanya. Shut up! Leave! Kung ayaw mo sa ginagawa ko, just freaking leave! I don't need you here! Sigaw din pabalik ni Maribeth sa kaibigan. Nagulat pa ito dahil sa naging reaksyon ni Maribeth. Mas lalong nanginig sa takot si Imelda kaya inabot niya ang kamay ni Maribeth upang pakalmahin ito. Okay lang. Tama naman siya. Aalis na lang ako. Nauutal na sambit ni Imelda. No, you can just stay here until tomorrow. Tsaka kita ihatid sa inyo. Here, susi yan ng room mo. Pumunta ka roon at magpalit ka na ng damit mo dahil magsisimula ng party. Utos ni Maribeth kay Imelda. Wala siyang nagawa kundi ang tanggapin ito at sundin ang gusto ng kaibigan. Dinig pa niya ang bulungan ng mga kaibigan nito ngunit pinagsawalang bahala na lang niya ito at hinayaan. Tumungo siya sa direksyong itinuro ni Maribeth at sa bawat hakbang niya, lalo siyang humahanga sa ganda ng paligid. Lalo na ang asul na dagat kung saan naroon ang papalubog na araw. Paano kaya kung pinanganak akong mayaman? Siguro hindi ko nararanasan ang lahat ng hirap na to. Kung pinanindigan lang ni Papa si Mama, siguro maayos ang buhay ko. Siguro nakatapos ako.
siguro naging masaya ang buhay ko. Napailing-iling siya sa naisip dahil masama ang manisi ng tao. Yan ang turo ng inay niya. Pinilit niyang kalimutan ng lahat ng hinanakit at pumasok sa isa sa hotel kung saan ang silid niya. Hindi pa siya tuluyang nakakapasok nang sumalubong sa kanyang isang makisig na lalaki. Nakasuot ito ng itim na business suit, itim na slacks at may dalawang pares ng asul na mata. Nakaluhod ito sa hugis puso na gawa sa kandila. Sa harapan niya ang isang napakagandang babae na parang galit. Dahil sa kuryosidad niya sa dalawa, nagtago siya sa isa sa puno ng buko. Walang katao-tao sa paligid at tanging sila lamang dalawa. Nagkalat pa ang petals ng pulang rosas sa paligid. May maliit na mesa kung saan naroon ang iilang regalo at bouquet ng bulaklak. "Will you marry me?" Dinig ni Imelda sa lalaki. Aminin man o hindi ni Imelda ay minsan na siyang nangarap ng ganito. Pero paano nga ba siya magkakanobyo kung isa siyang tanga at hindi pa siya maganda? Hinintay ni Imelda ang sumagot ang babae. Pero 2 minuto na, hindi pa rin ito sumasagot. "Say yes! Ano ba? Ang gwapo na kaya niyan tapos ganyan gagawin mo? Come on, saan ka makakakita ng lalaking ganyan?" Bulong ni Imelda sa sarili. "I can't. I'm sorry. Hindi pa ako handa, Kane. I can't." Sagot ng magandang babae. Napanganga si Imelda sa nasaksihan. Parang siya pa itong nakaramdam ng matinding inis para sa lalaki. "But we talk about this, right? We've been together for almost 2 years? I want you to be my wife, to be the mother of my child." Dinig muli ni Imelda sa lalaking hindi na nakaluhod ngayon. "Alam mo naman na hindi pwede, di ba? May pangarap ako, Kane. Ngayon ko palang natutupad ang pangarap ko. Please, understand." "Palagi kitang iniintindi. Pero ikaw ba? Do you even understand me kung bakit ko ginagawa to? I want to settle down with you. Damn! I'm 35 at gusto ko nang magpamilya." Dama ni Imelda ang frustration ng lalaki. "I'm sorry. I can't marry you, Kane." Napahawak si Imelda sa dibdib niya dahil siya ang nasasaktan para sa binatang hindi naman niya kilala. Aalis na sana siya nang hindi niya sinasadyang maapakan ng isang tuyot na dahon. Sa sobrang lutong ng dahon na yon, lumikha ito ng ingay. "Patay," ani niya sa isipan. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng dalawa. Pero nakahinga siya ng maluwag nang umalis na ang babaeng kasama nito. Nagtama ang mga mata nila at napansin niyang blankong itsura nito. Nagunahan sa pagtibok ang puso niya nang lumapit ito sa kanya. Sir, hindi ko po sinasadyang makinig at manood. I'm sorry po." Agarang hinging pasensya ni Imelda at yumuko pa ito. "I don't care." Malamig nitong turan. Napakagatlabi si Imelda dahil sa kaba, dahil mukhang sisigawan siya ng lalaki dahil sa pagiging marites niya. Nanatili siyang nakayuko, nakatitig sa 2 pares nitong sapatos na sobrang kinang. "Look at me and answer me. Do you have a boyfriend or husband?" Bigla ang tanong nito sa kanya. "Ha?" Parang nabingi si Imelda sa tanong nito. Hindi naman sa hindi siya nakakaintindi ng wikang Ingles pero parang hindi niya naiintindihan ang tanong nito. "Are you stupid?" Naningkit ang mata ni Imelda dahil sa narinig sa gwapong lalaki. Tinawag ba ako nitong stupid? Abat gwapo nga ang mukha pero napakagaspang naman pala ng ugali. Mabuti pala na tinanggihan ka ng magandang babae na yun. "Are you cursing me to your mind?" "Never mind. May asawa ka na ba? Boyfriend? Do you want to marry me? Answer me. ASAP. I have meeting in 3 minutes. Anito na mas lalong nagpanganga kay Imelda. "Nakasyabo ka ba? O lumuwag yung tornilyo sa ulo mo? At anong pinagsasabi mo?" Hasik ni Imelda sa lalaki. "You don't want to marry me?" Tanong nito ulit na para bang walang pakialam sa sinabi ni Imelda. Hindi nga kita kilala eh. Sandali nga." Ani ulit ni Imelda at may kinalkal sa dala niyang lumang bag. Nang mahanap niya ang isang maliit na screwdriver, ay hinaklit niya ang kamay ng lalaki.
Ayan, baka lumuwag lang ang tornilyo mo sa utak. Gamitin mo yan para sumikip ulit at hindi ka mukhang timang. Bye. Pagkasabi ni Imelda sa katagang yon ay tsaka siya nag-walk out. Naiwan ng lalaking gulat na gulat habang nakatingin sa screwdriver sa palad niya. Hindi niya namalay na gumuhit ang isang ngiti sa labi niya habang pinagmasdan ng papaalis na babae. Suot ang maiksing bestida kung saan ang mga hita, dibdib at likuran ni Imelda exposed na exposed. Pakiramdam niya ay masisilipan siya ng kung sino man ang makakita sa kanya. Idagdag pa ang makapal niyang kolorete sa muka na halos hindi na niya makilala ang sarili. 2 oras na siya dito sa mismong venue at ang team ng party ni Maribeth ay si Daction. Dahil ang mga bisitang nakikita niya ay kita ng mga masiselang parte ng katawan. May suot din siyang half mask na isa sa pakulo ng party. Trash! Narito ka pala. Halika dito at hinahanap ka na ng sugar mommy mo. Sabi ni Sasa kay Imelda na may suot na see-through dress. Kitang-kita ni Imelda ang ganda ng katawan nito at nakaramdam siya ng insekuridad. Sumunod siya kay Sasa. Naglakad sila sa mahabang hallway patungo sa dressing room kung saan si Maribeth. Pagbukas niya ng pintuan, unang bumungad sa kanya ang kaibigan na napakaganda. Suot nito ang gown na parang gawa sa diamante dahil kumikinang ito at kumikisla pa sa tuwing tinatamaan ng ilaw. Imelda, halika dito. May ibibigay ako sa'yo. Ani ng kaibigan ni Imelda. Nahihiyaman ay nilakasan niya ang loob kahit nakatingin sa kanila ang 2 kaibigan ni Maribeth. May kinalkal si Maribeth sa bag nito at nang makita ni Imelda ang kinuha nito ay nagsimula na siyang kabahan. Here, 50,000 ang laman yan. Sapat na siguro yan para mabayaran ang bills ng hospital. Usal ng kaibigan. Basura talaga. Bulong pa ni Sasa sa likuran. Trash! Bulong din ni Luna. Pikit mata niyang tinanggap ang sobre at ngumiti ng pilit kay Maribeth. Kahit na sobrang kahihiya na ang nararamdaman niya. Salamat. Aniya pa bago magpaalam ang 3 kay Imelda patungo sa venue. Nagsimula ng party at tahimik lamang nakaupo si Imelda sa isang sulok. Pinapanood ang mga bisita na umiindayog sa dance floor, habang si Imelda ay tahimik na sumisimsim ng wine. Trash! Malakas na sigaw ni Luna at Sasa kay Imelda. Tumingin siya sa 2 na nagtataka, lalo na nang abutan siya ng mga ito ng alak na hindi siya pamilyar. Drink it, Trash, para naman may magawa kang tama. Sambit ni Sasa. Hindi ako umiinom ng ganyan. Tanggi ni Imelda sa basong nasa harapan niya. Hindi naman to alak, Trash. Parang Sprite lang din to. Pamimilit pa ni Luna sa kanya. Umiling talaga si Imelda at sumubok lumayo sa kanila pero kinabig siya ng mga ito sa braso. Sapilitan siyang pinainom ng 2 ng dala nitong alak. Napaubo pa si Imelda nang maramdaman ng tapang ng alak sa kanyang lalamunan. Nakaramdam din siya ng matinding hilo at para bang nagiging lightheaded siya. Arte mo talaga, Trash. Don't tell me lasing ka na. Don't! Hindi pa tapos ang party. Ani ng mga ito at sabay pang humalakhak. Susubukan na naman sana siyang painumin ng alak ng pagalit na lumapit sa kanila si Maribeth. Bugnot ang itsura na tila naiirita. Siya ang kumuha sa alak na dapat ay ipapainom kay Imelda at nilagok ng diretso. I hate him! Lahat naman ginawa ko pero hindi pa rin niya ako napapansin. Hiyaw nito. Hindi ka pa ba sumusuko? Di ba kanina nag-propose na siya sa so-called girlfriend niya? Dinig ni Imelda na sambit ni Sasa. Nahihilo man siya ngunit naiintindihan pa rin niya ang usapan ng 3. Ayun nga, balita ko tinanggihan siya ng malanding yon pero hindi pa rin niya ako pinapansin. Muling hiyaw ni Maribeth. Gusot na gusot ang mukha nito at namumula pa dala ng alak. Magulo na din ang damit nito at wasted na talaga ang itsura niya. Sumubsob si Imelda sa mesa, dala ng matinding pagkahilo. Akala niya'y makakapahinga siya nang gumawa na naman ng gulo si Luna. How about, i-dare natin si Imelda? Akitin si Kane? Suggestion ni Luna.
Nag-isip pa sina Maribeth at Sasa sa naisip ng kaibigan. Ngumiti sila ng malawak at pumayag sa kalokohang naisip ng kaibigan. I'm in. I bet 100,000. Hindi maakit si Kane sa isang basurang gaya niya. Magaspang nasambit ni Sasa. Dala ng kalasingan na rin, hindi napigilan ni Imelda ang makaramdam ng pagpupuyo sa damdamin. Padaskol siyang tumayo na kinagulat ng tatlo. Nanlilisik din ang mga mata niyang tumingin sa dalawang babae na matagal nang nanunuot sa ugat niya. Huling-huli ng dalawang to ang inis at gigil niya. Matagal na siyang nagtitimpi. Paano ka nakakasiguro na hindi ko maaakit ang lalaking sinasabi niyo? Malamig na tura ni Imelda sa tatlo. Gumuhit ang malademonyong ngiti ni Sasa at Luna dahil sa nakikitang galit sa mukha ng babae. Ito ang gusto nila, ang kumagat ito sa plano nila upang mawala na ito sa landas nila. Umupo na parang reyna si Luna sa harapan ni Imelda at ganun din si Sasa at Maribeth. Gusto kong akitin at halikan mo ang lalaking yon. Teka nga, bakit kailangan niyang halikan si Kane? Wala sa usapan yan. Naiiritang sabat ni Maribeth sa gusto ng kaibigan. Nginitian siya ni Luna ng nakakaloko bago bumaling ng tingin kay Imelda na nagpupuyos ang damdamin. Kausapin nga siya baka hindi pa gawin ni Kane. Halikan pa kaya? Come on, Maribeth. I know you know kung gaano kapangit ang basura mong kaibigan. Lalong nagpuyos ang damdamin ni Imelda dahil sa walang sawa ng mga ito sa panlalait sa kanya. Itinuro ni Sasa ang lalaking nakasuot ng itim na tuksido at tahimik na sumisimsim ng alak. Pamilyar kay Imelda ang lalaking ngunit dahil sa tama ng alak, hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Wala na siyang sinayang na oras. Tinungo niya ang kinalalagakan ng lalaki, kahit pa hindi na diretso ang paglalakad niya. Hindi niya alam saan niya kinuha ang lakas ng loob at biglang kumandong sa lalaki. Sa gulat ng lalaki sa kanya, nabitawan nito ang glass wine. Tumama ang glass wine sa dibdib ni Imelda, kaya dito tumapon ang laman nito. Naging malinaw sa mata ng lalaki ang mabibilog na dibdib nito dahil sa pagkabasa ng suot na damit. What do you think you're doing, woman? Sambit nito sa baritonong tinig. Hindi ito pinansin ni Imelda. Basta na lamang niyang hinila ang batok ng lalaki at siniil ito ng halik. Nag-init ang pakiramdam nilang pareho. Nagtatalon sa saya ang kalooban ni Imelda nang hindi siya itulak ng lalaki. I won! Nanalo ako sa pustahan! Hiyaw niya sa isipan. Matapos ang halikan nila ay nagpasya siyang umalis sa kandungan nito. Ngunit laking gulat niya nang kabigin siya nito at niyakap ng sobrang higpit. And where do you think you're going? You awoke my precious dragon and you want to skip? Panindigan mo ang inumpisan mo. Bulong nito sa kanya. Nagditili si Imelda nang buhatin siya nito na parang isang sako ng bigas. Dinala siya nito sa hindi niya alam kung saan. Nanlaban pa siya at nagsisigaw ngunit dahil lasing siya, wala siyang nagawa. Basta ang alam niya ay hiniga siya nito sa malambot na bagay. Hindi siya nakapag-isip ng maayos. Basta ang alam niya sa mga oras na yun, pinagsasaluhan nila ang init ng bawat sandali. Mrs. Screwdriver, damn, you're freaking beautiful. I can't resist you. Ramdam ni Imelda ang pagtitimpi ng lalaki. Isa lang ang natatandaan niya sa lalaki, ang rosas na tattoo nito na sumakop sa kabilang braso. Hinaplos pa niya ito bago siya kinain ng antok dahil sa sobrang pagod. Naalimpungatan si Imelda dahil sa sinag ng araw na tumatama sa mukha niya. Napabangon siya nang pumasok sa isip niya ang pinagagawa niya sa gabing yon. Nakita niyang sarili sa malaking salamin na nasa harapan niya. Hubot-hubad siya. Puro love bite ang katawan niya at masakit din ang gitnang parte niya. Nawala ng kulay ang mukha niya nang makitang ebidensya na wala ng dignidad na iniingatan. Nasa puting kobre kama ang mantsa ng dugo. Ebidensyang naisuko niya ang sarili sa estrangherong lalaki. Wala siyang nagawa kundi ang iyakan na lamang ang katangahang ginawa niya. Matapos ang party ng kaibigan nitong si Maribeth, hindi na ito nagparamdam pa sa kanya. Ang huling balitang narinig niya ay tumungo na ito sa ibang bansa upang dito manirahan. Dinamdam ito ni Imelda
dahil malaki ang utang na loob niya sa kaibigan. Sunod-sunod din ang naging dagok sa buhay ni Imelda nang malaman niyang 1 buwan na siyang buntis. Hindi niya ito matanggap nung una dahil pakiramdam niya ay anak ito ng lalaking humalay sa kanya. Pero napagtanto din niya na nagustuhan niya rin ang nangyari sa pagitan nila. Ang akala ni Imelda ay nagiging maayos na ang buhay niya. Hindi pala, dahil sa araw mismo ng panganganak niya, pumanaw ang kaniyang ina. Sa edad na 50 at sa sakit na lung cancer. Sinubukan pa ni Imeldang tapusin ang sariling buhay. Ngunit isang mahinang hikbi ng anak ang nagpabalik sa wisyo niya. 4 na taon na ang lumipas. Masasabi ni Imelda na naging maayos ang pamumuhay niya. Kasabay ng pagpapalaki sa anak, isinabay na rin niya ang pag-aaral sa TESDA upang makahanap ng magandang trabaho. Nagbunga iyon dahil isa na siyang office staff sa isa sa sikat na kumpanya. Hoy, Imelda! Alam mo na ba yung balita? Ayon sa mga marites sa kabilang team ay magpapakilala ng CEO ng kumpanya natin. Bulong ng kaibigan niyang si Lily. Balita ko pa, saksakan ng gwapo daw yun. Ayun nga lang para daw itong may saltik sa ulo. Dagdag pa niya na nagpatigil kay Imelda sa pagtitipa sa computer niya. Anong saltik naman kaya yun? Pagtatanong niya pabalik. Para bang may pakiramdam siya na magiging alanganin ng buhay niya. Humigop muna ng kape ang kaibigan niyang si Lily bago lumipat sa kanya. Tumingin muna ito sa paligid. Hindi pinansin ni Imelda ang ginawa ng kaibigan bagkus humigop din siya ng kape. Ang sabi kasi sa balita, may kwintas daw tong screwdriver. Naibuga ni Imelda ang kapeng nasa loob ng bibig. Nasinok pa siya at kamuntikan ng hindi makahinga dahil sa gulat. Imelda! Nakakadiri ka talagang bruha ka. Maganda ka lang pero napakabalahura mong babae ka. Naiinis na tinura ng kaibigan ni Imelda sa kanya. Ako lang ba? O parang pamilyar sa akin ng screwdriver na yun? Don't tell me. Ipinilig niya ang ulo sa naiisip na posibilidad dahil malabo yon. At ito pa day, pinagawa daw niya sa purong diamante ang screwdriver na yun. Muling naibuga ni Imelda ang kape sa kaibigan. Dahil sa inis nito sa kanya, ay hindi na ito nagkuwento pa tungkol sa boss nila, kahit anong pilit niya. Pagod na pagod si Imelda dahil ilang linggo na itong nag-overtime sa trabaho. Halos wala na siyang oras para sa anak niya na sobrang miss na niya. Hanggang tingin na lamang siya sa litrato ng anak na nasa working table niya. Iidlip sana siya sandali nang magkagulo ang mga katrabaho niya. Nagmamadaling nag-ayos ang mga ito ng kalat nila. Ang mga babae naman ay naglagay ng makapal na lipstick. Nagtataka siyang napatingin sa katabing ka-office mate. Naintindihan naman ito ang gusto niyang iparating. Ang CEO, paparating na sa department natin. Masayang sambit nito. Kumabog ng sobrang lakas ang puso niya, lalo na nang pumaling ang tingin niya sa glass door. Kitang-kita niya ang isang makisig na lalaki na may 2 pares ng asul na mata. Napasingha pa siya nang tuluyan na niyang makita ang mukha nito. Isa lang ang pumasok sa isip niya. Ang anak niyang si Panther na carbon copy ng lalaking ito. Everyone, he is Mr. Kane De Vera, ang CEO ng kumpanyang ito. Announce ng manager nila. Nagpalakpakan ng lahat maliban kay Imelda dahil mas dinamba siya ng matinding takot. Para sa kanya at sa anak niyang si Panther. Lalo na nang mag-cross ang kanilang mga mata. Hindi nakitaan ng pagkagulat ni Imelda ang lalaki. Bagkus, nakitaan niya ito ng galak. Pero bakit? Ibig bang sabihin ito? Hindi niya ako nakikilala? Kamukhang kamukha niyang anak ko. Ibig sabihin ba nito siya yung lalaking nakasiping ko? Mas lalong lumakas ang ebidensya ni Imelda nang makita ang screwdriver sa leeg nito. Tama nga si Lily, dahil gawa ito sa diamante. Ito nga ang lalaki noon sa resort. Ang nakakagimbal pa dito, mas lalo itong kumisig. Hello everyone, ngayong gabi gusto ko kayong anyayahan sa isang dinner bilang pasasalamat. Pasasalamat dahil naging maayos ang kumpanya, dahil sa mga tulong nyo. Sambit ng lalaki. Namangha si Imelda dahil sa galing nitong magsalita ng wikang Tagalog.
Pero hindi pa rin siya natuwa dahil wala siyang planong dumalo sa dinner party. Dahil sa anak niya, ay kailangan niyang makauwi agad dahil din sa kaarawan nito. Nagpaalam na ang lalaki at sumunod na rin ang mga kasamahan niya pero siya ay naiwan sa department nila. Nilagay niya sa loob ng bag ang mga gamit at kinuha na rin niya ang biniling cake kanina sa ref nila dito sa opisina. Lalabas na sana siya ng building nang makasalubong niya muli ang lalaki. "Where are you going?" Pagtatanong nito na para bang magkakilala sila. "Good evening, sir. Uuwi na ho ako dahil magagabi na kasi." Sagot ni Imelda sa lalaki. "Kane." Bulong nito na nagpaawang sa bibig ni Imelda. "Kane ang itawag mo sa akin. Can I talk to you for 3 minutes? May gusto lang akong sabihin." Ani ulit ng boss niya at pansin ni Imelda ang pagpula ng pisngi nito. Inaamin ni Imelda na hindi niya matanggihan ang lalaki, kaya pumayag siya. Sinipad pa niya ang suot na relo at nakitang may 2 oras pa siya upang makauwi. That night, pag-uumpisa nito, kumabog ang dibdib ni Imelda dahil alam na niya ang gustong iparating nito. Napakapit siya sa suot na shoulder bag dahil sa sobrang kaba na baka alam nito ang tungkol sa kaniyang anak. "I'm really sorry about that. Lasing din ako ng gabing yon at hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. I'm really sorry. Nasira akong kinabukasan mo." Sincere nitong sambit. "Ayos lang yon. Tsaka lasing din ako noon. At ako naman ang nag-umpisa." Tugon ni Imelda. Nagbunga ba?" Mahinang bulong nito na mas nagpagulat kay Imelda. Kamuntikan na niyang mabitawan ang hawak na cake dahil sa panginginig ng katawan niya. Kukunin ba niya ang anak ko kapag nalaman niya na may anak siya sa akin? Kukunin mo ba siya kung sakali? Balik tanong ni Imelda sa lalaki. Nangunot ang kilay ni Kane dahil sa tinanong ng dalaga sa kanya. Namintig din ng sobrang bilis ang puso niya dahil para bang may ibang ibig sabihin yon. No. We will raise the child together. And babawi ako sa kanya. Sagot ng binata na nagpaluwag sa naninikip na dibdib ni Imelda. Lumundag sa tuwa ang puso ni Imelda dahil sa sinabi ni Kane. Sasagutin na sana niya ang lalaki nang biglang tumunog ang cellphone nito. Nakita niya ang pangungunot ng noo nito, lalo na nang magpalingalinga sa paligid. May isang magandang babae ang lumapit sa kanila at para itong linta na kumapit sa braso ng lalaki. "What the hell you're doing here? Hindi ba sinabi ko sa'yo na hintayin mo ako sa bahay? Ang tigas talaga ng ulo mo." Paggalit na sambit ni Kane sa babae. Nabura ang kaninang malapad na pagkakangiti ni Imelda nang makitang may nobya na pala ito. Nagpaalam na siya sa mga ito nang hindi na lumingon pa kahit na makailang beses na siyang tinawag ng lalaki. Kalahating oras lang ang tinagal ng biyahe ni Imelda para makauwi sa tinutuluyang apartment. Sa bukana pa lang ng gate nakita na niya ang makulit na tsikiting na nag-aabang sa kanya. "Mama, akala ko pumamaya ka pa darating. Si Nanay Celia umalis na pala siya dahil may gagawin pa daw." Sambit ng anak. 4 na taong gulang na ang anak ni Imelda na si Panther at ngayon ang 5 taong gulang niya. Guwapo ang batang ito at may isang pares ng asul na mga mata. Ngayong natitigan ni Imelda ang anak, masasabi niyang carbon copy talaga ito ng boss niyang si Kane. Wala nga itong nakuha sa kanya. Siguro ang pag-uugali pero sa katalinuhan mukhang sa ama nito. "Mama, cake ba yan? I thought you forgot my birthday kasi hindi mo ko binati kaninang umaga." Nagtatampo nitong usal. Napahagikik si Imelda dahil sa kakyutan ng anak. Inaya ni Imelda ang anak papasok sa loob ng apartment. Dumiretso sila sa kusina at inilabas ang maliit na cake at sinindihan ng kandila sa ibabaw nito. "Makakalimutan ko ba naman yon? Happy birthday, baby! Dali na, blow mo na ang candle and make a wish muna pala." Pumikit si Panther at ibinulong ang wish nito na nagpatigil kay Imelda sa pagkanta ng happy birthday. "Wish ko po, sana ay magkaroon ako ng papa. Gusto kong magkaroon ng papa dahil inaaway ako sa school dahil wala akong papa." Pumiyok ang boses ng anak sa panghuling sinabi.
Para ding may anong nakaharang sa lalamunan ni Imelda at wala itong masabi sa anak. Niyakap niya ito ng mahigpit matapos hipa ng kandila. Ilang oras din niya itong pinatahan bago nakatulugan ng tuluyan. Hindi pa rin mawala sa isipan niyang naging reaksyon ng anak. Naguguluhan siya kung dapat bang ipakilala ang anak sa boss niya. Ngunit natatakot siya dahil sa nalamang may nobya na ito. Isang linggo ang lumipas at bumalik sa pagiging busy sa trabaho si Imelda. Isa pa niyang inaalala ang anak niya na naiwan sa bahay na walang tagabantay. Hindi nakarating si Nanay Celia dahil may sakit daw ang anak nito. Kahit na alam niyang behave ang anak niya, ay hindi pa rin siya mapakali. Nahihilo na nga siya sa kakatingin sa orasan dahil hinihintay niya ang lunch. Pupuslit lamang siya ng uwi upang masilip ang anak pero nawalan siya ng kulay nang mag-announce sa department nila ang kanilang manager. "Excuse me, HR department, may isang batang lalaki dito sa office ko at hinahanap ang mami niya. Miss Imelda, baka pwede mong pakisundo ang anak mo dito. Malilintikan ka talaga sa aking bruha ka. Hindi mo sinabi sa akin na may artista kang anak. Pumunta ka na ngayon dito, ASAP." Nagulat ang lahat sa narinig at hindi siya magkanda-ugaga sa pagtakbo patungo sa opisina ng manager niya. Naabutan niya ang anak na si Panther na tahimik na kumakain ng ice cream. "Baby, hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang lalabas mag-isa? Paano kung napano ka?" "I'm sorry, Mama. May nakita kasi ako sa balita kanina. Nakita ko na dito nagtatrabaho si Daddy." Nagulat si Imelda sa sinabi ng anak. Nagtaka siya kung anong sinasabi nito. Binalingan pa nito ng tingin ang manager niya. May makikita itong pagsosuspetsa sa muka. "Don't tell me, Imelda. Anak yan ng CEO ng kumpanya natin. Carbon copy siya ni boss. Alam ba niya yan?" Tanong ng manager. Ito na nga ba ang kinatatakot ni Imelda? Hindi siya makasagot sa manager niya at hindi rin siya makatingin ng diretso. Kinakain siya ng matinding takot dahil paano kung kunin ito ni Kane sa kanya. Hindi pwede. Hindi niya pwedeng kunin ng anak ko. "Tara na, Panther. Uuwi na tayo, anak." Ani ni Imelda sa anak. "Pero Mama, nandito si Daddy, di ba? Gusto ko lang siyang makita. Please?" "Hindi pwede, anak. Sige na, tara na." Tanggi nito sa anak. "Please po. I want to see my daddy, Mama. Nandito siya, di ba? Gusto ko lang siyang makita." Nagpumilit ang anak ni Imelda kaya naghalo-halo na ang mga iniisip niya. Hindi nito napigilang sigawan ng anak. "I said no! Let's go!" Nangilid ang luha ng anak kaya mabilis niya itong dinaluhan. Pero hindi siya nito pinansin. I'm sorry, anak. Hindi sinasadya ni Mama na sigawan ka." Panunuyo ni Imelda sa anak. Iyak lamang ito ng iyak nang biglang bumukas ang pintuan ng silid kung nasaan siya. Nawala ng kulay lalo ang mukha niya nang makita sa harapan ng lalaking ayaw niyang makita. "Care to explain kung anong ibig sabihin nito, Miss Lopez?" Anito sa malamig na boses. Parang slow motion ang lahat sa paningin ni Imelda. Lalo na nang lumapit ito sa anak niya at walang paalam itong binuhat. Sinubukan niyang lapitan ng mag-ama niya. Ngunit hinarangan siya ng sekretarya nito. "Kane! Ang anak ko! Kane!" Hindi niya napigilang humagulhol. Malamig lamang ang tinging ipinukol sa kanya ng lalaki bago hinalikan ng anak sa noo. Natakot siya nang magsimula na itong maglakad papalayo sa kanya. "Kane! Panther! Anak! Panther, baby, ano ba? Sabi nang bitawan niyo ako!" Pagwawala ni Imelda sa mga bodyguard ng lalaki na pumigil sa kanya. "Kane! Ang sabi mo hindi mo ilalayo ang anak ko. Ano tong ginagawa mo? Ibalik mo na sa akin ang anak ko!" Huminto naman sa paglalakad si Kane at nanggagalaiting naglakad patungo kay Imelda. Nakasalampak ito ngayon sa malamig na tiles at luhaan. "Damn! Gusto ko lang magtampo kahit isang oras lang dahil sa'yo. Tapos heto ka at... Hayes, halika na!" Sambit ni Kane sa naiinis na tono. Inalalayan niya si Imelda na makatayo. Hinapit din siya nito sa bewang at hinila na siya papuntang opisina habang karga din ang kanilang anak.
Wala nang inisip na kahit na ano si Imelda, kahit pinagtitinginan sila. Ang nasa utak niya sa mga oras na yon ay ang anak. Now, explain. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagbunga ang isang gabing yun? Pagtatanong ni Kane sa babae na ngayon ay namumutla na sa takot. Silang dalaw na lamang ang nasa opisina, habang ang anak nila ay nasa labas. Kita ang galak at dismaya sa mukha ni Kane, ngunit alam niya na may dahilan ito. Hindi ko naman alam. Nito lang, nang makita kong carbon copy ka ng anak ko. Nagising na lang ako sa room na yun. Anong gusto mong gawin ko? Hindi nga malinaw sa akin ang lahat ng gabing yun eh. Hindi napigilan ni Imelda ang magtaas ng boses. Tila sinisisi siya nito. What do you mean na gumising kang mag-isa? Nang lumabas ako ng banyo, ikaw na ang wala. Ano? Nauutal na sambit ni Imelda dahil hindi siya makapaniwala sa narinig sa lalaki. I'm taking a shower that morning at paglabas ko ng banyo wala ka na. Pinahanap kita sa mga tauhan ko pero hindi ka nila mahanap. Kung di ko pa nakita ang resume mo sa ibabaw ng mesa ko, hindi ko pa malalaman na nandito ka lang pala. I fucking searched you for almost 4 damn years. Frustrated nitong usal. Napatameme si Imelda dahil sa nalaman. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya alam ang gagawin. Kukunin mo ba ang anak ko? Kinakabahan niyang tanong kay Kane. Yes. Nagtaas ng tingin si Imelda sa lalaki. Nakita niya ang kaseryosohan nito at mas lalo lang siyang naiyak. Wala siyang laban sa lalaki dahil mayaman ito. Pero, kukunin na rin kita. Dagdag pa nito. Pinamulahan si Imelda dahil sa sinambit ni Kane. Tumibok ng sobrang bilis ang puso niya. Siya nang nag-iwas ng tingin lalo na nang ngitian siya nito ng pilyo. Para bang nawala ang mga agam-agam sa damdamin niya. Umasa siya na ito na ang magiging simula ng maganda, masaya at kumpletong pamilya na pinangarap niya. Wala nang nagawa si Imelda nang kunin nga siya nito at pinatira sa penthouse nito. Noong una ay hindi naging madali ang pagsasama nila dahil may alinlangan pa sila sa isa't isa. Hindi na rin siya pinagtrabaho ni Kane at nag-focus na sa pag-aalaga sa anak nila. Kane, lasing ka ba? Pagtatanong ni Imelda sa lalaking kapapasok lang ng bahay nila. Sa ilang buwan na magkasama sila, sa iisang bubong, nasanay na rin sila sa presensya ng isa't isa. Aminado na rin si Imelda na may nararamdaman na siya para sa lalaki. Kumukuha lamang siya ng tiyempo upang aminin ito. Who? Me? I'm not. Sagot naman ni Kane. Pagiwang-gewang na rin ang paglalakad nito. Mabilis pa kay Flash si Imelda na nakalapit sa lalaki para alalahin ito. Tinulungan niya ito na makapunta sa kwarto niya. Hindi sila nagtatabi dahil hindi din naman malinaw ang kanilang relasyon. Kane, ano ba? Ang bigat mo tapos parang kang linta kung makakapit sa akin. Kane, stop kissing my neck. Hiyaw ni Imelda nang simula siyang palatakan ng halik ni Kane sa leeg. Biglang nanlambot ang mga tuhod niya lalo na nang itulak siya ng lalaki pahiga sa malambot na kama. Umibabaw pa ito sa kanya at basta na lamang siya siniil ng halik sa labi. Kane! Hey! Lasing ka, ano ba? Pigil ni Imelda nang simula ni Kane na halikan ng tenga niya pababa sa leeg. I love you, Imelda. Alam mo ba kung gaano ko kaselos nang makita ko nakausap mo ang pangit na yun? Galit nitong sambit. Nanlalaki ang mata ni Imelda, lalo na nang maalala niyang katrabaho niyang si Mark. Nagkita kasi sila nitong nakaraang araw dahil gusto niyang magbayad ng utang. Tell me, hindi mo pa ba ako mahal? Kasi ako, mahal na kita. Simula ng gabing binigyan mo ko ng screwdriver. Ngumuso pa ito na parang bibe. Napahalakhak si Imelda dahil sa kakulitan ng lalaki. Masaya din ang puso niya dahil nalaman niya ang nararamdaman ni Kane. Pinanood niya ito sa ibabaw niya kung paano magpapalit-palit ng emosyon ang muka. Imelda, I love you. Sa akin ka lang ha? Malambing pa nitong usal bago siya hinalikang muli. Sa pangalawang pagkakataon,
Pinagsaluhan nilang muli ang init ng bawat sandali. Pero sa pagkakataong ito, dahil sa pagmamahal, hindi dahil lang sa dala ng alak. Sa pangalawang pagkakataon, pinaubayan ni Imelda ang sarili kay Kane. Relax. Bulong ni Kane sa pagitan ng mabibigat na paghinga. Spread your legs, baby. Para itong musika na kumikiliti sa sikmura ni Imelda. Hindi na niya halos maibuklat ang mga mata dahil sa kahihiyan. Kakasya ba yan? Natatakot na bulong ni Imelda habang nakatingin sa dragon nito. Ngumisi si Kane ng nakakaloko dahil enjoy na enjoy siya sa itsura ng babae. Kanina pa siya nauubusin ng pasensya. Napakaganda ni Imelda sa paningin niya at pinapangako niyang hindi niya ito pakakawalan. Ginawa na natin ito noon, hindi ba? Don't worry, baby. I'll be gentle. Nagpaubaya si Imelda at totoo nga ang sinabi ng lalaki. Ingat na ingat ito sa bawat pag-angkin niya sa kanya. At natapos nga ang gabing yon sa mainit nilang pag-iisa. Kinabukasan ay nagising si Imelda na mag-isa na lamang sa silid. Wala na si Kane sa tabi niya. Napangiti siya nang maalala ang nangyari sa kanila ni Kane. Pinulot niya ang puting polo ni Kane at sinuot yon. Lumabas siya sa silid ng lalaki at napansin ang malalakas na halakhak na nagmumula sa kusina. Naabutan niya si Kane at Panther na nagluluto ng sunog na pancake. Inay, ito na bang sinasabi mo na balang araw na darating din sa akin? Inay, sana hindi na matapos ang masasayang araw na to. Sana, Nay, masaya ka na dyan. Bulong niya sa hangin. Mama! Hiyaw ng anak nila. Nagtama pa ang mga mata ni Imelda at Kane, pero nagpalitan lang sila ng malawak na ngiti. Mama, look! Si Dading nagluto niyan. Masarap po siya kahit sunog ang itsura. Tinuro pa ng anak nila ang pancake na sunog. Anak, wag mo nga akong ipahiya sa mama mo. Pinaghirapan ko kaya yan. Kunwaring nagtatampo si Kane. Natapos ang breakfast nila na puro kulitan at halakhakan ang nangyari. Ito na ang pinakamasayang umaga para kay Imelda. At sana ay hindi na matapos pa ito. Hindi rin nagtagal ang kasiyahan ni Imelda. Dahil makalipas ang 2 buwan, unti-unting nagbago si Kane. Palagi na itong late kung umuwi. Palagi na rin itong busy at nasa ibang bansa. Sinubukan ni Imelda na kausapin ito ngunit palagi ang sinasagot ay busy at pagod ito. Nakaramdam ng takot si Imelda dahil tila nagdududa na siya sa kinikilos ng lalaki. Kane, tawag ni Imelda sa lalaki na dumaan ito sa harapan niya suot ang casual na damit. Yes, baby. Sagot naman ito sa kanya. Saan ka pupunta? May kikitain lang akong kaibigan. Pwede bang dito ka na lang muna? Namimiss na kasi kita eh. Pumiyok pa siya sa huling sinabi. Dumaan ang konsensya sa mga mata ni Kane pero hindi iyon pinansin ni Imelda. Hindi niya kakayanin kapag nawala sa kanya ang lalaki. I'm sorry pero this is important, Imelda. Babalik din ako mamayang gabi. May surprise ako sa'yo. Hindi narinig ni Imelda ang huling sinabi ni Kane. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa akin? Akala mo ba hindi ko napapansin na nagbabago ka na? Palagi ka nalang busy. Sumambulat na ngang hinanakit ni Imelda. Hindi naman sa ganon. Eh ano? May babae ka na ba? Pang-aakusa ni Imelda. Of course not. Mabilis na tanggi ni Kane. Napahawak siya sa sariling ulo na para bang sumasakit dahil kay Imelda. Fine, umalis ka na. Malamig na sambit ni Imelda. Tinalikuran na rin siya ni Kane at walang paalam na lumabas ng bahay. Bumuhos ang mga luha ni Imelda at sinundan si Kane. Tagaktak ang pawis niya nang makapasok siya sa loob ng mall. Nakita niya si Kane na lumapit sa babaeng lumingkis noon kay Kane. Nagpuyos ang kalooban niya lalo na nang pumasok ang dalawa sa jewelry boutique. Parang tangang lumuluha si Imelda habang pinapanood ang dalawang magsukat ng wedding ring. Mabilis din siyang nagtago nang makalabas ang dalawa at dumiretso sa parking lot.
Ilang di pa ang layo niya sa dalawa, sapat lamang upang marinig ang usapan ng dalawa. How about the child? Sa akin na muna siya after ng kasal? Dinig ni Imelda na sambit ng babae. Yes, don't worry, mabait na bata si Panther. Beside, he already like you. Dinig naman ni Imelda na sambit ni Kane. He called me mommy. Alam mo ba yun, Kane? Sigurado ka na ba na pakakasalan mo? Huminto ang babae sa dapat na sasabihin kay Kane nang mapansin niya ang pamilyar na babae. Nagtatakbo ito palayo at kumabog ang dibdib niya. Napailing na lamang siya dahil sa naiisip. May problema ba? Pagtatanong ni Kane sa babae. Parang may nakita akong pamilyar na babae, kuya. Tumungo si Imelda sa daycare center ng anak. Luhaan ang mukha nito nang sumalubong sa anak. Wala silang kahit na anong gamit basta na lamang niya kinuha ang anak. Sumakay ng taxi at nagpahatid sa malapit na pier. Mama, why are you crying? And where's Daddy? Inosenteng tanong ng anak. Mas lalong bumuhos ang luha niya lalo na nang maalala ang nakita at narinig. Ibang babae ang pakakasalan ni Kane at kukunin nila sa kanyang anak nila. Niloko mo ko, Kane. Niloko mo ko. Paulit-ulit niyang sinambit ang katagangian sa utak. Nakarating sila sa pier at walang pagdadalawang isip na bumili ng tiket. Hindi pa sila nakakapasok sa loob nang may humila sa braso niya. Nakita niya si Kane na pawisan at pagod na pagod ang itsura. Binuhat nito agad ang anak nila at hinila siya sa braso. Ano ba? Bitawan mo ko, Kane. Bitawan mo ko. Hiyaw ni Imelda at pilit binabawi ang braso sa lalaki. Ibinato siya nito sa passenger seat at inilak ang pinto. Madilim ang mukha ni Kane at mukhang galit ito. Bakit mo ba ginagawa to? Pakawalan mo na kami ng anak ko. Malakas na sigaw ni Imelda. Ikaw, bakit mo ba ginagawa ang bagay na to? Ang sabi ko may pupuntahan lang ako at mag-uusap tayo pero ano? Plano mo pang dalhin ng anak ko? Hiyaw pabalik ni Kane sa kanya. Wala kang karapatan sa anak ko, Kane. Bakit mo ba pininiwala sa akin na mahal mo ko kung ikakasal ka na sa iba? Tapos gusto mo, kilalanin siyang ina ng anak ko? Puno ng hinanakit ni Imelda na sigaw. Tahimik na ring umiiyak ang anak nila sa tabi ni Imelda. Napatahimik si Kane sa sinambit ng babae. Tulad ng inaasahan niya, ay mali ang iniisip nito sa kanya. Mag-uusap tayo sa bahay. Pinal na usal ni Kane. Pero naging matigas ang ulo ni Imelda. Nanlaban siya hanggang sa hindi na ilaga ni Kane ang bumubulusok na sasakyan patungo sa kanila. Singbilis ng kidlat na kalipat si Kane sa pwesto ng mag-ina niya. Niyakap ang dalawa at ginawang pangsabat ang katawan niya. Nakita pa ni Imelda ang malungkot ng ngiti ng lalaki. Bago sumalpok ang sinasakyan nila sa paparating na sasakyan. Pagkatapos nun ay dumilim na ang kaniyang paligid. Nagising si Imelda dahil sa makirot na bagay na tumurok sa braso niya. Nang buksan niya ang mata niya, bumulaga sa kaniyang puting kisame. Nasa ospital siya. Mabilis siyang tumayo pero pinigilan siya ng nurse dahil sa mga gasgas niya sa katawan. Si Kane! Nasaan si Kane? Hagulhol niya nang maalala ang lalaki. Niluwa ng pintuan ng babaeng kausap ni Kane ang araw na yon. Masama ang tingin sa kanya. Lumapit ito sa kanya at binigyan siya ng malakas na sampal. Natabingi pa ang mukha niya at nanginginig na hinawakan ng pisngi. Masaya ka na ba? Kung hindi ka umalis ng araw na yon, edi sana hindi nakahiga ang kuya ko sa kama na yon. Bakit kasi ang tigas mo at hindi mo magawang pakinggan ang kuya ko? Sigaw nito sa kanya. Nagulat si Imelda sa sinambit nito. Lalo na nang sabihin nito na kuya niya si Kane. Mas lalo siyang nanlumo nang ma-realize na mali ang iniisip niya. Dalawang bang nagpakahirap ang kuya ko para lang mabigyan ka ng magandang kasal? Para lang maayos ang punyetang papeles mo para makapunta kayo ng ibang bansa? Para mabigyan ka ng magandang buhay? Dapat ngayong gabi, magpupropose na sa'yo si kuya. Pero nasan siya ngayon? Nag-aagaw buhay siya. Humagulhol ito bago napaupo sa lapag. Dala ng gulat at stress, nahimatay si Imelda. Nalaman din niya na buntis siya ng 2 buwan.
Hindi naging madali kay Imelda ang isang linggo dahil siyang sinisisi ng kapatid ni Kane na si Chanel. Pero kalaunan ay napatawad siya ni Chanel. Ito na muna ang tumingin sa anak nilang si Panther. Walang oras na hindi nagmamakaawa si Imelda sa lalaki na gumising na ito. Tumama ang ulo ng lalaki sa bakal ng kotse na sinasakyan nila. Nagresulta ito sa malaking impact sa utak ng lalaki. Pero isang himala na nakayanan nito ang surgery. Isa na lamang ang dapat malagpasan ni Kane kung magigising pa ba ito. Kane, hindi ka pa ba nagugutom? 6 na buwan ka ng tulog. Hindi ka ba nangangawit dyan? Look, ang laki na ng baby girl natin. Sana gumising ka na bago ako manganak, Kane, para makita mo ang baby girl natin. Kausap ni Imelda sa lalaki habang pinupunasan ang katawan nito na palagi niyang ginagawa. Naging tirahan na ni Imelda ang hospital at hindi rin siya nakakalimot magdasal araw-araw sa paggaling ni Kane. Halos dito na siya manirahan. Ganun pa rin si Kane. Walang response sa mga sinasabi niya. Lumipas na naman ang 1 buwan pero tulog pa rin ito. Kane, sabi ng doktor, healthy daw ang baby natin. 2 buwan na lang lalabas ng baby natin. Masayang sambit niya pero nawala din ang saya na yon nang makitang tulog pa rin ito. Napahagulhol na naman siya sa isiping 7 buwan na itong tulog. Ang gusto ng doktor ay pagpahingahin na niya ang lalaki, pero tumutol siya. Nararamdaman kasi niya na gigising ang lalaki kaya ayaw niya itong bitawan. Kane, gigising ka pa, 'di ba? Magsasama pa tayo, 'di ba? Kane, mahal na mahal kita. Paulit-ulit hinagka ni Imelda ang kamay ng lalaki bago niya ito hinalikan sa labi. Humiga na si Imelda sa katabing kama nito ngunit nanlumo siya nang makita ang pag-agos ng dugo sa hita niya. Nagtitili siya dahil sa matinding takot para sa anak nila. Nang gabing yon, kinailangang ilabas ang bata ng kulang ang buwan. Nagkaroon ng komplikasyon ng pagbubuntis ni Imelda, dala ng matinding stress at hinanakit. Dahil mahina ang bata, kinailangan itong malagay sa ER ng ilang buwan. Unti-unti nang nakarecover ang baby nila Kane at Imelda. Lumipas ang 5 buwan at magli5 buwan na rin ang anak nilang si Celestina. Iniwan na muna niya ito sa nurse na nag-aalaga sa anak at tumungo sa silid ni Kane. 5 buwan ang hindi nababantayan ng maayos ni Imelda ang lalaki dahil sa kalagayan ng anak nila. Pero siniguro ni Imelda na nasa maayos pa rin ang lalaki. Ganun pa rin ang lalaki. Tulog pa rin ito. 1 taon na itong tulog. Gusto nang sumuko ni Imelda pero pinapatatag pa rin niya ang loob at patuloy na nananampalataya sa Diyos na ibabalik sa kanya si Kane. Hinalikan niya ito sa labi bago muling lumabas ng silid. Hindi pa siya nakakatagal ng 2 oras sa silid ng anak nang magtakbuhan ng mga doktor at nurse patungo sa silid ni Kane. Dinamba ng matinding takot si Imelda at bitbit ang anak tumungo siya sa silid. Naglaglagan ng mga luha niya nang makita si Kane na gising. Humahagulhol din sa tabi nito si Chanel. Nanlalambot na lumapit si Imelda sa lalaki pero napahinto siya dahil sa sinabi ng lalaki. Who is she? Gumunaw ang mundo ni Imelda. Napayuko siya at mahigpit na niyakap ang anak na babae. Daddy? Daddy ko! Nagtatakbo namang tumungo sa kanya si Panther. Pipigilan sana ito ni Imelda pero mas nanlumo siya nang makilala nito ang anak. Hindi siya nito makilala dahil blanko lamang ang tingin nito sa kanya. Nahihiya din siya nang maalala ang dahilan kung bakit nangyari ito sa kanya. Imelda, lapit ka dito. Kausapin mo si kuya. Sabi ng doktor, pansamantala lang daw yan. Ikaw daw ang huling nanakit sa kanya, kaya ikaw lang ang hindi niya nakikilala. Walang kagatol-gatol na sambit ni Chanel na mas lalong nagpabigat sa damdamin ni Imelda. Kinuha ni Chanel ang anak niya at hinila din si Panther palabas ng silid. Naiwan si Kane at Imelda. Nakahiga pa rin si Kane ngunit wala na ang mga tubo na nakaturok sa bibig niya at braso niya. Nakayuko siya habang naghihintay ng sasabihin ni Kane.
Who are you? Malamig na tanong nito sa kanya. Imelda. Tipid niyang sagot. Ano ka sa buhay ko? Kagatlabing sinagot yon ni Imelda. Asawa mo ko. Namamalik mata lamang ba si Imelda o nakita niyang ngumiti ang lalaki ng nakakaloko? Really? Kasal na ba tayo? Muling pagtatanong niya. Umiling si Imelda bilang sagot. Bakit hindi pa? Akala ko ba asawa kita? Hindi ko inaasawa ang babae na hindi pinapakasalan, miss. Mas lalong nanlumo si Imelda sa narinig. Nagsimula ng mangilid ang mga luha niya. Para siyang tanga na nakatayo sa harapan ng lalaking hindi na siya kilala. Ano bang dapat kong gawin sa'yo, Imelda? Para hindi ka na makawala sa akin. Ikaday na ka sa akin? Mabilis na nag-angat ng tingin si Imelda sa kanya. Naroon na ang masaya at pangungulila sa mukha ni Kane. Inangat niya ang nanghihinang kamay. Tila ba inaanyayahan si Imelda na lapitan siya. Makalimutan ko na ang lahat. Pero hindi kita makakalimutan. I'm sorry. Gusto lang kitang i-April Fools. Humalakhak pa ito. Bahagya pa itong hinampas ni Imelda. Ngunit yumakap rin siya kay Kane ng sobrang higpit. Humagulgol ito sa dibdib ng lalaki habang si Kane naman ay paulit-ulit hinahalikan ang tuktok ng ulo niya. I'm sorry, Kane. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makukoma ng 1 taon. I'm sorry. Hinging patawad nito. Ginawa ko yon dahil mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Mahal na mahal din kita, Kane. Sobrang mahal kita. Huwag mo na kaming iiwan, please. Madamdaming bulong ni Imelda sa lalaki. Nanatili silang magkayakap hanggang si Kane na ang kumalas at hinarap si Imelda sa kanya. Kaninong baby yung tangan mo kanina? Paulit-ulit na kumurap si Imelda nang maalala ang tungkol sa pangalawang anak nila. Nakaisip siya ng kalokohan. Anak ko. Anak ba natin sa ibang lalaki? Gustong bumunghalit ng tawa ni Imelda nang makita ang natataing itsura nito. Kumunot ang noo ni Kane at nagsimula ng magtiim ang bagang niya. Bago pa magalit ang lalaki, ay inamin niyang anak nila ito. Paano? Nagtatakang tanong ni Kane sa kanya. Ipinagbabalat na niya ito ngayon ng mansanas. Dahil abiso ng doktor na mag-umpisa na dapat itong tumikim ng pagkain. Anong paano? Baka nasagasaan ako ng humaharurot na hotdog. Pilosopong tugon ni Imelda. Nakatanggap siya ng kurot sa pisngi dahil sa pamimilosopo niya. At sa wakas, dumating na si Chanel dala ang anak nilang si Celestina. Binigay ni Chanel ang bata kay Kane. Oh God! Anak natin to? She is so beautiful. Kamukhang kamuka. I take it back. Carbon copy ko na naman. Lakas talaga ng jeans ni Daddy, baby. Maligayang tura ni Kane. Paulit-ulit niyang hinalikan ng anak. Nakangiti naman siyang pinapanood ni Imelda. Parang kailan lang, nagmamakaawa siya sa Diyos na ibalik sa kanyang lalaki. Ngayon, narito na siya at hindi na niya ito pakakawalan pa. Mama, look at this! Sabay-sabay naman silang napatingin kay Panther na pumasok ng silid. May hawak itong banner na may nakasulat na, Will you marry me? Nabitawan ni Imelda ang mansanas na binabalatan at nangihinang bumaling ng tingin kay Kane. Nakangiti ito sa kanya bago inilabas ang kwintas at sa kwintas na yon, naroon ang singsing. Sa sobrang kinang ng diamante sa gitna nun, nasisilaw siya. Hindi pa dapat ako magpo-propose ngayon, pero sinira na ng anak natin. So, Imelda, will you marry me? Nakahiga pa rin ito sa hospital bed. Lumuluhang tumango si Imelda. Yes! Yes, I will marry you. I will marry you, Kane. Nagpalakpakan ng mga taong nakapanood ng proposal nila. Sinuot ni Kane ang singsing sa kamay niya pero napaangat ang kilay niya. Ang singsing na suot kasi niya ay hugis screwdriver na may malaking diamante sa gitna. Seriously? Natatawang sambit niya.
Lumipas ang 1 taon at bumalik na rin sa dati ang buhay ni Kane at Imelda kasama ang mga anak. Ikinasal na rin sila 4 na buwan nang nakakalipas. Nakabawi na rin si Kane sa pagkakakoma nito. Bumalik na rin ito sa trabaho. Ito ang unang masasabi niyang sobrang saya niya. Nay, alam mo ba na natagpuan ko na ang kaligayahan ko? Tama ka pala, Nay. Hindi pala puro saya lang. Kausap ni Imelda sa puntod ng kanyang inay. Nay, namimiss na kita. Sana narito ka para nakikita mo kung gaano kasaya ang pamilya na meron ako. Pumatak ang luha niya na mabilis niyang pinunasan. Hindi katulad ni tatay si Kane, Nay. Kasi mahal na mahal niya kami ng mga anak niya. Tama ka pala, Nay. Hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Dadalaw ako ulit, Nay. Bantayan mo kami ha, ng mga apo mo. Paalam ni Imelda sa puntod ng inay niya. Humangin ng malakas at naramdaman ni Imelda ang malamig na hanging yumakap sa kanya. Napangiti siya kahit sa kabila ng ngiti na yon ang mga luha niya. Para siyang niyakap ng kaniyang inay. Naglakad na siya paalis sa puntod ng inay. Naabutan pa niya ang mag-aama niya na naghahabulan. Tumigil ang mga ito nang maramdaman ang presensya niya. Dumaan ang pag-aalala sa mukha ni Kane nang makita ang luhaang mukha ng asawa. Ayos ka lang ba, asawa ko? Pinaiyak ka ba ni nanay? Kunwaring pagalit nitong tanong. Hinalika ni Imelda si Kane sa labi dahil sa kakyutan nito. Parang ano naman to? Tara na nga. Baby Celestina and Panther, mga anak, tara na. Tawag niya sa mga anak niya. Sumunod naman ang mga ito sa kaniya at pumasok sa loob ng sasakyan. Isa lang ang masasabi niya. Ang ganda ng lahi ng lintik niyang asawa dahil hindi ordinaryo ang itsura ng mga anak niya. Sumakay na sila sa sasakyan at pinaandar ito. Nagtaka pa si Imelda nang mag-iba ang daan na tinatahak nila. Hindi na siya nagtanong pa sa asawa at hinayaan ito sa gustong gawin. Napangangapa siya nang makarating sila sa dating resort kung saan sila nagkita. Kane? Nanghihina niyang bulong. Magbabakasyon tayo dito kung saan nagsimula ang lahat. Anito. Maligayang nagsibaba ang mga anak niya. Napansin din niya si Chanel na nakaabang sa gate ng resort. Kasama nitong asawa at 2 anak. Alam niyo ba na kanina pa kaming umaga dito? Reklamo ni Chanel nang makalapit sila. Si Chanel na lamang ang natitirang pamilya ng asawa ni Imelda. Pumanaw na ang mga magulang nila dahil sa car accident. Naiwan sila sa tito at tita nila, kaya ganun na lamang ang takot nito noon nang kamuntikan ng mawala ang asawa niya. Sumunod si Imelda sa kanila. Pagpasok pa lang ng resort, suminghap siya. Walang nagbago. Ganun pa rin ang itsura nito. Ganun pa rin kaganda ang asul na dagat. Sa paglalakad niya, naramdaman niya ang malapad na kamay ni Kane na humawak sa kaniyang kamay. I remember that night na binigyan mo ko ng screwdriver dahil sabi mo may tornilyong lumuwag ang utak ko. Kuwento ni Kane. Para ka kayang tanga ng gabing yon, alukin ba naman ako ng kasal, di ba? Pero ang mahalaga, asawa na kita ngayon. Nagkatitigan sina Kane at Imelda dahil sa nangyari noon. Sa harapan ng papalubog na araw, magkayakap nilang sinubaybayan ito. Ang sabi ko noon, sana balang araw may makasama akong manood ng papalubog na araw. Ngayon, nangyari na yon. Maraming salamat, Kane. Maraming salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Niyakap siya ni Kane ng sobrang higpit at sabay silang lumuha sa isiping nahanap na nila ang nawawalang kalahati. Wala na silang hahanapin pang iba, kundi ang isa't isa. Let's go to our room. Matagal na akong walang exercise. Malanding bulong ni Kane kay Imelda na nagbigay ng kiliti sa babae. Loko to, yung mga anak natin walang magbabantay. Kunwaring pakipot pa niya. Silly, ikaw nang may-ari ng resort na to. Isa pa, ang dami kong tauhan sa paligid. Tara na, nang makarami na tayo. Sambit ni Kane at hinila na nga niya si Imelda. Hindi na tumanggi si Imelda dahil inaamin niyang matagal niyang hinintay ito.
Mukhang mapapagod siya ngayong gabi. Mukhang kawawa na naman siya sa asawa niyang ilang buwang hindi nila ginawa yon. 15 years ang lumipas at hindi nagbago ang pag-iibigan ni Kane at Imelda. Binata at dalaga na rin ang mga anak nila na may sumunod pa. Si Sebastian naman ito, 10 taong gulang. Pero ngayon, buntis na naman siya sa twins nilang anak. Papunta siya ngayon sa kusina kung nasaan ang anak niyang si Celestina. Celestina, mag-usap nga tayo rito. Gumastos ka daw ng 2 milyon sabi ng daddy mo. Kausap ni Imelda sa anak niya. Daddy naman sabi nang wag mo nang sabihin kay mami. Maktol nito sa ama niyang nagkakape sa tabi niya. Sweetheart, ang mami mo ang boss natin dito. Kahit na anong gawin nating pagtatago malalaman pa rin niya. Sabi naman ng magaling na si Kane. Napahawak si Imelda sa sumasakit niyang ulo dahil sa mga anak niya. Manang-mana kasi ang mga ito sa kanilang ama. Parang noong 1 linggo lang, gumastos ng 5 milyon si Panther dahil lang sa isang pako. Oo, pako. Pinagawa niya ito sa purong emerald. Ito daw ang unang pinangdakdak sa kanya ng babaeng mahal na mahal niya. Anong ginawa mo sa 2 milyon? Hindi porket mayaman ang daddy niyo gagastos kayo ng ganon. Nagkatitigan pa ang mag-ama niya bago umiwas ng tingin si Kane. Ganon din ang anak niya. Nagtaka si Imelda sa naging reaksyon ng anak niya. Ano? Sagutin mo ko. Anong ginawa mo sa 2 milyon? Hindi napigilan ni Imelda ang sumigaw. Sa takot ng anak niya sa kanya, inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang isang martilyo. Napanganga siya nang makitang gawa sa ginto ang ulo ng martilyo. Gawa naman sa purong diamante ang katawan nito. Ano bang kabaliwan to, Celestina? Mami, binigay kasi sa akin niya ni David. Ang sabi niya sa akin, pukpukin ko daw ang ulo ko para magising ako sa katotohanang hindi niya ako gusto. Tila nagdi-daydreaming pang sabi ng anak niya. Nanlilisik ang mata ni Imelda. Tumingin sa asawa na tinatago ang muka sa diaryong hawak. Kasalanan mo tong hinayupa ka Namana sa'yo ng mga anak natin yan. Ah! Kane! Inis niyang sigaw. Mommy, bakit ka ba galit? Daddy told us na binigyan mo raw siya ng screwdriver dahil sabi mo daw, maluwag ang tornilyo sa utak niya. Dagdag pa ng anak niya. I did, pero hindi ko sinabing ipagawa niyo to sa purong diamante, tulad ng ginawa niyo ng kuya niyo. Stress na talaga si Imelda sa mga pasaway niyang anak. Celestina, this is the last time na gagawin mo pa ito or else puputulin ko ng credit card mo. Banta nito sa anak. Tumango ang anak niya bilang pagsang-ayon. Umalis siya sa harapan ng mag-ama niya at tumungo sa sala. Naupo siya sa malaking sofa at nilantakan ang 1 galon ng ice cream. Napansin niya si Kane na patungo sa kanya. Hindi niya ito pinansin dahil naiinis pa rin siya dito. Umupo ito sa tabi niya at niyakap siya ng sobrang higpit. I'm sorry, hindi na mauulit. Hindi ko lang talaga matiis ang anak natin. Bulong nito sa tenga niya. Bumuntong hininga si Imelda bago yumakap pabalik sa asawa. Naiintindihan naman niya ito ngunit hindi tama na gumastos ang mga anak nila ng ganon kalaking pera. Basta sa susunod wala na. Kung sakaling maging ganito si Sebastian, wag na wag mong papayagan. Sambit ni Imelda na nagpatigas kay Kane. Napansin ni Imelda ang pamumutla ni Kane. Umalis din ang pagkakayakap nito sa kanya. Nagsisimula na namang umapoy ang galit niya. Don't tell me. Oh, of course not. Pwede pa naman siguro yung ipa-cancel. Bulong ni Kane sa sarili. Kane, ano na naman? Pinayagan mo ba si Sebastian? Tumaas muli ang boses niya sa asawa. Napalayo si Kane kay Imelda lalo na nang hawakan nito ang kutsara. Itinutok ni Imelda sa asawa ang kutsara habang nalilisik ang mga mata nito. Sandali asawa ko! Bigla namang dumating ang anak nilang sina Panther suot ang uniforme nito. Mas lalong nairita si Imelda nang makita ang pako na gawa sa emerald. Ginawa kasi itong kwintas ng anak. Idagdag pa nang lumabas si Celestina habang hawak ang martilyo niya. What's happening here, Mom? Dad, are you fighting?
Pagtatanong ni Celestina sa kanila. No, sweetheart. May hindi lang kami pagkakaintindihan ng mami niyo. Sagot naman ni Kane sa mga anak. Mas lalong sumalubong sa galit si Imelda nang iluwan ng pintuan nila ang pangatlong anak na si Sebastian. May dala itong malaking box. Daddy, dumating na ang pinagawa ko! Hiyaw nito. Mas lalong namutla ang tatlong mag-aama dahil sa ginawa ng bunso nila. Hindi na nila ito napigilan ng buksan niya ang itim na box. Halos himatayin si Imelda nang makita ang isang pirasong tsinelas na gawa sa jade. Look! It's so beautiful! Ibinato ni Karen sa ulo ko kaya dapat lamang na ipagawa ko to ng ganito. Itong simbolo ng pagmamahal niya sa akin. Ani pa nito. Tuluyan ang nahimatay si Imelda dahil sa stress. Mabuti na lamang at nasalo siya ng anak nilang si Panther. Sinugod din ito sa ospital nang magsimula ng pumutok ang panubigan. Matapos ang 6 na oras, ay matagumpay na ilabas ang kambal. Lumuluhang napayakap si Kane sa panganay niyang anak dahil napakaganda ng 2 kambal nila. Mabilis na nakarecover si Imelda dahil sa panganganak. Hindi pa rin niya kinakausap si Kane dahil galit siya dito. Wifey naman, patawarin mo na ako please. Pang-10 na atang pagmamakaawa nito sa kanya. Here and here. Ikaw na humawak sa mga credit card namin ng mga anak mo. Huwag ka nang magalit, okay? Hindi na namin uulitin. Dagdag pa nito. Hindi nakatiis si Imelda at pinatawad rin ang mag-ama niya. Sila ng mga anak niya at asawa ay masayang pinagmasdan ng bagong parte ng kanilang pamilya. Salamat asawa ko. Salamat dahil binigyan mo na naman ako ng anak. Maligayang sambit ni Kane. Napairap si Imelda dahil sa sinambit ng asawa niya. Tinutuo kasi nito ang sinabi na aanakan siya ng 1 dosena. Last na yan ha? Sambit ni Imelda. What? 1 twins pa, tapos boy. Tanggi ni Kane. Aminado si Imelda na kahit tanggihan niya ito, ay hindi pa rin siya makakapalag. Dahil ang asawa niyang pinakamabait at mabuting ama sa mundo. Deserve nitong paulanan ng mga anak. Hindi naging madali ang tinahak na landas ni Imelda, pero hindi siya nawala ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos na may babalik sa kaniyang pinakamamahal niyang si Kane. Kaya bilang kabayaran sa pagtupad ng Diyos sa kaniyang dalangin, ay pakamamahalin niya ito ng wagas habang buhay. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin sa inyo ngayong araw. Muli ito po si Dear Siren at hanggang sa ating muling kwento. Have a beautiful day and a blessed Holy Week for all of us. Thank you very much.